Kamusta po kayong lahat at magandang hapon po muli. This is Pastor Neil of MIBC Marikina and wishing all of you nawa po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, patuloy natin pong ipinapanalangin ang bawat isa na nawa po tayo ay patuloy na bigyan ng habag at biyaya po ng Panginoon. Bagamat just before I started this afternoon, we receive the message and the news about Ma'am Rosie Hara, ang may bahay po ng Bishop Mark Hara po ng Bride of Christ. Isa po ito sa mga kaibigan po nating pastor dito po sa Marikina. A very loving and very good wife ng isang pastor. Siya po ay nasa piling na ng Panginoon. We would like to express our deepest condolences, accept our deepest condolences to the family po of Pastor Mark Hara and the family po, and of course to the church ay nagpapabot po tayo ng atin pong pakikiisang puso. Let us continue also to pray for Pastor Mark and yung mga anak, but thanking God for the eternal life that God has promised to them. Indeed, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kaya po, sa kabila ng lahat, mga kapatid, ay nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. I thank God for Ma'am Rosie's life. She had even ministered to us pastors at napakasarap alalahanin po ang Ma'am Rose. Salamat po. Ngayong hapon din po na ito mga kapatid, sa ilang sandali tayo po ay magsisimula at exactly 5:30 po ay magninilay-nilay po tayo, magbubulay-bulay po tayo sa salita po ng Panginoon. We also have a lot of praises this afternoon to give glory to God at salamat po sa mga nagpapaabot ng kanilang mga answered prayers, sa mga kahilingan po sa panalangin na tinugon din po ng Panginoon sa paraan na ito po yung hinihingi natin sa Diyos, because sometimes the answer of the Lord to our prayer is a no, and yet it is still an answer. So, yun pong pasasalamat natin sa Diyos dahil yun pong hinihingi natin ay tinugon ng Panginoon. So, mga papuri po natin yan na nais po nating itaas sa Panginoon sa hapon po na ito. So, tayo po ay patuloy din pong nananalangin at humihingi po ng patuloy na gabay sa Panginoon sapagkat tunay po na ang hapon po na ito ay napakalaking blessing po sa atin pong lahat. Good evening po, Bishop De Vega. Magandang hapon po, tatay, at patuloy po. Kaya nais ko rin pong maging very aware po ako doon sa time because I know that the feasting of the divine verses comes right after this. At ako po ay nagpapasalamat din po sa blessing na tayo po ay patuloy na nakakaagapay po, nakikinig, natututo sa atin pong feasting of the divine verses. Binabati ko din po pala ang mga members ng MIBC Marikina, both here at mga nasa abroad, mga nasa ibayong dagat, mga nasa ibang bansa. Salamat sa Panginoon sa inyo pong mga buhay, mga minamahal, mga kapatid. Kaya po tayo ay lubos po na nagpapasalamat po sa atin pong Panginoon. Okay? So, sa ilang sandali lang po, tayo po ay mag-uumpisa at exactly 5:30, 3 minutes from now, tayo po ay mag-uumpisa sa atin pong devotion sa salita po ng Panginoon, and then also mga kapatid, doon po sa atin pong blessing ng panalangin ngayong hapon po na ito. Okay? So, tayo po ay patuloy na nagpupuri po sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Ayan. And of course, binabati natin ang happy birthday. Lahat po ng mga may kaarawan ay binabati po natin sa hapon po na ito. At nawa po ay patuloy po tayong magkasama-sama upang purihin po natin ang Panginoon sa opportunity na itong ibinigay po sa atin. Okay? Ayan. Just sharing lang po for some of my friends also, sa aking mga kaklase,
mga kamag-anak, lalo na po sa mga loved ones po namin sa lugar po ng Pangasinan. Sina-shout out ko din po yung mga family members, relatives. Kamusta po kayong lahat at nawa po kayo din po ay nasa maayos na kalagayan, at magandang kalusugan. Yan. Okay. Nais ko rin pong batiin na yung mga kasama po natin ngayong hapon. Kina Sister Nancy Pasiona, Sister Rowena Dominguez, kina Sister Gladys Comanda. Ito po yung mga faithful po nating mga kapatiran. Magandang hapon din po kay Ma'am Quinby Peñaranda, kay Preacher June, Ronald Esbieto, kina Sister Shireen Gloriani na isa po sa atin po mga frontliners. Magandang hapon po. Kay Ma'am Dory Santos, magandang hapon po. And of course, sa kanila pong buong family. Ma'am Riza Formelosa Lumangyaw, magandang hapon po, Ma'am Riza. Kay Sir Raymond, Pastor Raymond, or Brother Raymond Dumaraos, mula pa po ito, I believe, sa lugar po ng Rome. Brother Raymond, magandang hapon po sa inyo. I think it's, it's noon time dyan po sa inyo. Magandang hapon din po, Ma'am Baby Villamiel. Ayan. At ganun din po kina Brother Mar Saren. Magandang hapon po kay Brother Darius Andres. Magandang hapon. Sister Christy Ann Dakutan. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. And to all, nakasama na po natin po ngayong hapon po na ito. Pagbati po sa inyong lahat mula po sa inyong lingkod. Pastor Ariel Castillo is also with us ngayong hapon. Maraming salamat po. And Doc Bob Dailo, nagaling lang po dito. Maraming salamat for giving us a wonderful therapy. Maging sa ilan po nating mga kapatiran, ngayong hapon. At maraming salamat, Doc. At maging kay Mama Joy, magandang hapon po sa inyo. Thank you so much for joining us. Kina Brother Raymond, pagbati din po, kina Pastor Julian at sa mga kapatid po riyan sa lugar po ng Rome. Nagpapasalamat po ako sa ating butihing bishop sapagkat talagang napakarami pong mga kapastoran na akin pong nakikilala at papasalamat po ako, nagiging kaibigan at nakakatuwa pong makita na ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar po ng daigdig ay talagang ginagamit ng Panginoon. Una po sa Ebanghelyo and also lalo na din po sa mga churches at mga gawain, mga ministries. Thank you so much. Magandang hapon din po kina Ma'am Jen Millones. Ma'am Jen, kina Ma'am Colleen Vargas sa lugar po ng Japan. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. At ganoon din po kina Sister Sharon Gismundo sa aking kapatid sa lugar po ng Singapore. Magandang hapon. At Eliza Kalaykay, patuloy natin po pinagpe-pray ang Angeles family din po at ang mga loved ones. At alam ko pong kayo din po because ito po ay napaka-tough na times. Preacher Manny Nicolas, magandang hapon po. At ganoon din kay Sister Karen Enriquez, pagbati po sa inyo mga kapatid, Ma'am Hubing Nicolas. So, tayo po ay mag-uumpisa na po ngayong hapon at sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, or before we go to the Word of God this afternoon, tayo muna po ay manalangin. Samahan niyo po ako as we open in a word of prayer. Our Father, our God, we thank you once again sa hapon po na ito for giving us an opportunity to study your Word, to learn from your Word, to be rebuked, Panginoon, to be corrected. Ganun din po, dakilang Diyos, to be instructed, O God. Salamat, Lord, sa patuloy niyo pong pagpapala sa bawat isa. Panginoon, indeed this afternoon, our hearts are thankful.
We praise you, Lord. We thank you. Bagamat dakilang Diyos, also in our hearts, our prayers, and even, Lord, we sincerely, Panginoon, kami po ay nakikiisang puso po to some of our friends and brethren, Panginoon, who have lost a loved one. Panginoon, patuloy kaming lumalapit po sa iyo this afternoon upang kami po humingi ng biyaya mo at iyo pong kahabagan. Panginoon, samahan mo po kami sa mga oras na ito. Lord, marami pong salamat, and I pray, dear loving Father, that your will be done. I pray, O God, na tulungan mo po kami, Panginoon, to understand your word and to be able to apply, Panginoon, the wonderful wisdom and the wonderful words of life. Panginoon, muli po, patuloy, ikaw po'y pinapupurihan namin, niluluwalhati. Samahan mo po ako, Panginoon, at pangunahan. I pray, O God, that your word would continue to be a blessing, to be an encouragement, to be an enrichment, Lord, and help us, Lord, to be enlightened, Panginoon, sa hapon po na ito. Maraming pong salamat sa bawat isang nanunood, nakikinig, Panginoon, sa ministeryo na ito at maaaring mga maabot pang puso, Panginoon. Lord, mangusap po kayo sa bawat isa, to all our friends, our classmates, to all our colleagues, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, alam po namin sa panahon na ito, there's only one, Lord, na kailangan po namin at yun po yung pinakita mo sa amin, Lord, sa panahon na ito po ng kahirapan o masasabi namin, Panginoon, mahirap na pinagdadaanan. Yun po ay ang Diyos, na siyang hindi kami pababayaan, na siyang tapat, na siyang patuloy, Panginoon, na magpapala sa amin, magbibigay po sa amin ng proteksyon. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, Lord, pinupuri ka namin, niluluwalhati. Patuloy, Lord, ang gawain na ito sa iyong lahat ng kapurihan at kaluwalhatian in Jesus' name. Amen and amen. Sa hapon na ito, mga kapatid, ay nais ko pong ibahagi yung isa pong sinabi dito po sa aklat po ng Proverbs. Alright? Sa aklat po ng Proverbs, chapter number 16 and verse number 19, ang sabi ng Bible, mga kapatid, better it is to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha kaysa sa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. We're gonna be talking about this afternoon yung pong, again, napaka-key area sa buhay po nating mga mananampalataya. Lalong-lalo na po tayo yung mga anak po ng Diyos. Ito po ay usapin po sa kapakumbabaan o yung lowliness o yung tinatawag po nating humility. Showing the height of our spirituality, mga kapatid, by staying low or showing our lowliness of mind. Yung atin pong mga puso, tayo pong mga Kristiyano, mga kapatid, ay wala po talagang dahilan upang tayo po ay magpalalo. Wala pong dahilan. Sapagkat kung ano man po ang nai-enjoy natin, mga minamahal, ito po ay dahil lamang sa kabutihan po ng Panginoon. In fact, kung titignan po natin at sa consistency po ng atin pong ikangay natututunan, alam po natin na ito po'y biyaya ng Diyos. Meaning to say, undeserved na favor ng Panginoon. Kaya naman po tayo'y dapat hindi nagpapalalo, hindi po dapat tayo nagiging proud o gamitin ko po yung proud doon po sa idea nito na negative, mga kapatid, na nagiging mayabang po tayo o nagiging mataas po tayo or hambog, mga kapatid. Sapagkat ito po yung mga bagay na dapat po nating matutunan lalong-lalo na po sa panahon na ito. Sa panahon na kung saan, mga kapatid, a lot of people are now being blessed, lalong-lalo na. Lagi ko nga pong naalala po sa sinasabi po ni Bishop, noong panahong wala pa po tayong pagpapala, nung tayo pa po'y nananalangin, ay napakababa ng ating kalooban. Ngayon pa po ba na tayo po ay pinagpala na ng Diyos? Ngayon pa po ba tayo magpapalalo? O ngayon pa po tayo ikangay magkakaroon ng puso na kung saan ito po ay proud? Hindi po dapat. Kaya sinabi po dito po sa aklat po ng Proverbs na mas maigi pa na magkaroon ka ng mapagpakumbabang loob kasama mo yung mga dukha. Kaysa po nakikiisa ka nga doon, bumabahagi ka sa samsam, nakasama mo naman yung mga palalo, mali naman ang mga puso. Alam niyo, mga kapatid, even the people that we are around with, ay napakasarap pong makasama ang mga tao pong humble. Okay? Napakasarap po nilang makahalubilo, napakasarap po nilang makasama, napakasarap po, mga kapatid, even to the point of enjoying the blessings of the Lord, napakaganda ng kanila pong puso .
At yan po yung magandang nakikita po natin at maganda pong matutunan po natin ngayong hapon. Na ang isang taong may mataas po na spirituality, napakababa po ng kalooban. Hindi po ba parang it is balintuna or lumalagay po na parang ito po'y paradoxical or paradox na yung isa ay mataas pero mababa. Mga kapatid, ganoon po tayo. The more na tayo po'y pinagpapala ng Panginoon, the more tayo nagpapakumbaba. And I remember very, very well, and I know even the members of MIBC could really attest doon po sa palaging tinuturo po ni Pastor Manny noon, ni Pastor Bishop Manny Orara, na kagaya daw po tayo ng isang puno po ng kawayan, na kung saan ang kawayan po habang tumatayog po, ito naman po ay lalong bumababa. Ganun po yung magandang illustration ng puso po ng mga mananampalataya. Kaya ikaw na Kristiyano, marahil nag-uumpisa pa lamang, stay low, stay humble, and when God has blessed you, there is no reason para magbago ka sa iyong kapakumbabaan, but much more na lalo tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ang magandang sinasabi ng Diyos, mga kapatid, ay ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng puso na ganito. Pansinin niyo po sa Isaiah chapter 57 and verse number 15, and I may quote please. Ang sabi ng Bible sa Isaiah chapter 57 and verse number 15, "For thus saith the high and lofty one that inhabiteth in eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones." Ang sabi po diyan, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya ng may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba, at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Mga kapatid, napakaganda that God is so much all out to the person na ang kanyang puso po ay nasa kapakumbabaan. Mga kapatid, ang maganda pong nagbe-bless sa atin, sapagkat wala na pong ibang magpapala po sa atin, ay walang iba kundi ang Diyos. So if God is so much approved of those people who are of a contrite heart, of those who have a humble spirit, mga kapatid, sana po yun ang hihilingin natin sa Panginoon. Of course, sa usapin po na tayo po'y nagkakamali at nagkakasala, contrite heart means yung pong mga kasalanan ay talagang alam nating mali sa harapan ng Diyos. And that will bring us to come to God in 1 John 1:9. Ang sinasabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Mga kapatid, kung tayo po'y nagkamali, let's come to God and settle it before God. It is an act of humility. It is an act wherein contrite hearts are being revived by God Himself. Ano po ba ang tinuturo sa atin ng humility, mga kapatid, o matututunan natin sa mga taong nagpakita po ng kapakumbabaan? In 2 Chronicles chapter 12 and verse number 7, "And when the Lord saw that they humbled themselves, the word of the Lord came to Shemaiah, saying, They have humbled themselves. Therefore I will not destroy them, but I will grant them some deliverance. And my wrath shall not be poured out upon Jerusalem by the hand of Shishak." Mga kapatid, nung nakita ng Diyos na nagpakumbaba ang bayan, nagpakumbaba ang mga tao, mga kapatid, ay hindi po niya hinayaan na sila po ay ikangaya mapasubo sa kalagayang alanganin o sila po'y magapi ng kanilang mga kaaway, sapagkat iniuurong ng Diyos ang kanyang galit sa mga mananampalataya o sa mga bayan o sa mga Israelite, na kung saan ipinakita nila sa harapan ng Diyos ang kanilang kapakumbabaan. So makikita natin po in 2 Chronicles chapter 12 and verse number 12 also. Ang nakikita natin, "And when he humbled himself, the wrath of the Lord turned from him, that he would not destroy him altogether." At nakita po natin dito, mga kapatid, and also in Judah, things went well. Na nung pakumbaba ang hari, mga kapatid, ay hindi hinayaan ng Diyos, mga kapatid, na sila po'y malipol o patayin. Mana pa, mga kapatid, sila po ay nakasumpong ng mabuting bagay, binigyan po sila ng kahabagan ng Panginoon.
in the reign of King Hezekiah in 2 Chronicles chapter 32, makikita po natin, notwithstanding Hezekiah humbled himself for the pride of his heart. By the way, mga kapatid, ang opposite po ng humility ay pride. Ano po? So when Hezekiah humbled himself because of the pride of his heart, mga kapatid, ay nakita po natin both he and the inhabitants of Jerusalem, so that the wrath of the Lord came not upon them in the days of Hezekiah. Kaya mga kapatid, nung nagpakumbaba po ang leader, nagpakumbaba po ang hari, the people followed and went forth with the king. Sabi nga po ni Pastor Manny noon, everything rises or falls in leadership. Kaya napakaganda po, lalo na to all the people who are holding authority, holding positions of leadership, na makakitaan po ng kapakumbaba ang puso. Sapagkat ang mga tao po ay susunod. Ang mga tao po ay gagaya sila doon or gagawin din nila ang ginagawa ng kanilang leader. Kaya when the leader shows a humbled heart, a contrite heart, a humbled spirit, mga kapatid, God willing and by the grace of the Lord, by the mercies of God, ganun din po ang magiging manifestation ng mga mananampalataya. Sa aklat po ng salita ng Panginoon, in Matthew chapter 18 verse number 4, itinuturo po ang napakagandang lesson about humility, kagaya po ng humility ng isang bata. Whosoever therefore shall humble himself as the little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Mga kapatid, makikita po natin yung humility ng isang bata, yung bata na kung saan ang kanyang complete dependence ay nasa kanyang mga magulang, sa kanyang mga mas matanda kaysa sa kanya, at makakitaan ng ganung klase ng humility. At ang sabi ng Bible also in Matthew chapter 23 and verse number 12, and whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Ito po ang napakagandang lesson mula po sa salita ng Panginoon if we consider the topic on humility. Humility, as I've preached before, is a learned and lived privileged position. Ano po? Ito po ay privileged na posisyon ng mga mananampalataya. Ikaw na anak ng Diyos, tayo po na mga mananampalataya, tayo pong mga Kristiyano, ito po ay position na privilege natin ibinigay ng Diyos. Hindi lamang po ito'y privileged position ng mga Kristiyano na magkaroon tayo ng humility, pero makikita din po natin that humility is a proven principle. Ito po'y pinatunayan ng prinsipyo. Ito po'y prinsipyo, mga kapatid, na makikita natin talagang subok na po. And then it is a prescribed possession. Sana po ito po tayong lahat ay mayroong humility sa atin pong mga puso. Nawa po ay makita ng Diyos mula sa ating mga puso ngayong gabi o ngayong hapon na ito, na yung kapakumbabaan, mga kapatid, ay makita ng Panginoon sa atin. Ano ha? Of course, alam po natin that it's only by the grace of God. Sa pakikipaglaban, sabi po dito ni Kerry Harvey, humility is the best form of warfare. Okay? Humility daw is the best form of warfare. Bakit po? Because it is the only thing the enemy cannot do. Mga kapatid, gusto ko pong makita ninyo na kung tayo po'y nakikidigma sa bayan na ito, kung tayo po'y nakikipaglaban, mga kapatid, dito po sa ating buhay pananampalataya, ay magandang makita at ipakita na natin, ipahayag natin ang kapakumbabaan. Yun ang wala ang kaaway. Ano ho? Hindi ho magagawa ng kalaban yan, hindi ho magagawa ng kaaway natin yan. Ang sabi po, mga kapatid, also ng mga bagay na patungkol po sa humility is, sabi ni John Maxwell, and I quote him, and he says, have the humility to learn from those people around you. John Maxwell. Ano ho? Magkaroon tayo ng kapakumbabaan na hindi natin alam ang maraming bagay, kaya po tayo matuto sa mga taong nasa paligid po natin. Especially from our pastors, especially from your pastor, from your leader, especially, mga kapatid, sa ating bishop, sa ating pong mga ibang mananampalataya na kung saan sila po ay mayroong spiritual ascendancy over us. Napakaganda po na matutunan po natin yun pong humility. Pag pinag-usapan po natin yung pride at saka humility, and I also once again quote dito po sa isang quote ni Ezra, Taft. Ang sabi dito is, pride is concerned with who is right.
But humility is concerned with what is right. Magkaiba daw po. Kasi kapag pride, sino ba yung tama? Ako ba yung mali? Ikaw ba yung tama? Ganun ang pride. Pero pagka pinag-usapan po natin ng kapakumbabaan, ano ba ang tama? Ayun. Ano daw po ba ang nararapat? Okay? So, magpatawaran, magbigayan, tayo po'y magmahalan, doon po natin nakikita yun pong humility ngayon. Kung ano ang tama, hindi kung sino ang tama. Mga kapatid, sana po ay meron tayong mapulot sa atin pong devotion ngayong hapon po na ito. I know that this is a very, very tall order itself. Sapagat napakahirap po, na lalong-lalo na may mga bagay na sasabi nga po natin, there are a lot of times na itinutulak tayo to do the opposite. Okay? Pero still, we have the Word of God that teaches us na tayo po ay matuto pong magpakumbaba sa harapan ng ating pong Panginoon. Ang humility po ay nagpapakita po ng servant's heart sa puso ng bawat isa. Ang humility po ay magpapakita ng sure honor sapagkat sinasabi ng Bible, before honor is humility. Ano po? Dapat humility muna. Magkaroon ng kapakumbabaan ay merong honor. Pero before destruction is pride. So pride cometh destruction, pero yung honor cometh before humility. Humility, mga kapatid. So nandoon yung pong kapakumbabaan. Kapag meron tayong kapakumbabaan, then there is sure honor. And then mga kapatid, alam po natin ang humility po ay dapat ipinapakita po ng mga Kristiyano because we are secured heirs of faith of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, tayo po yung mga anak ng Diyos. Kaya naman, mga minamahal, having said all this and having shared this with you ngayong hapon, nawa po ma-realize po natin na tayo po ay mayroong magandang opportunity. And this opportunity is not to go high, but to stay low. Na tayo po ay magpakumbaba. Ano po? You know what? Sa loob ng tahanan, just imagine what humility could do. Sa loob po ng trabaho o ng workplace, imagine what humility could accomplish. Sa lugar po ng church, you could just imagine how humility could bring us to victory. Mga kapatid, all in all, we know that if there is humility, we know that the glory ay binibigay natin sa Panginoon. All exaltation is given to our God. So ngayong hapon, mga kapatid, ipakita po natin ito pong bagay na ito. Better it is to be of a humbled spirit with the lowly. Napakasarap. And I always thank the Lord. I thank God. Lalo na po sa mga lingkod ng Panginoon, nagpapasalamat po ako sapagkat nakikita ko po yung pong kapakumbabaan. Maybe talagang God has truly blessed me with people, mga kapatid, that I could really say people have shown their humility before the Lord. Napakasarap pong makita at napakasarap pong makasama. Kaya po, I also pray, ipanalangin din po natin sa Panginoon, maging ganon din po tayo. Let us also be possessors of a humbled heart. Of a contrite heart, of a humbled spirit, na tayo pong mga mananampalataya, mga kapatid, ay tunay na pagpapalain at gagamitin po tayo ng Panginoon. By the way, mga minamahal, sa hapon po na ito, I also would like to share with you na talagang makikita po natin yung blessing. Yung blessings. Alright? At nais ko pong i-share po sa atin na kapag may humility, there really comes many, many blessings. But when there is pride, ang dami naman din pong curses o ang dami rin naman pong mga bagay na hindi po maganda. Kaya choosing between humility and pride, mga kapatid, should be a very, very settled issue po sa atin. Kaya lang the question is, what do we portray? Ano po talaga yung bagay na atin pong ipinapakita? Ano po yung bagay na niyakap natin? Sometimes we want humility. We like the principle of humility, but the way we show it, mga kapatid, it's the opposite issue. It's the opposite way around. Na humility yung gustong-gusto natin, we love the topic, we embrace the topic, talagang we treasure the topic, pero yung buhay naman natin, hindi yun ang ipinapakita. Kaya, magandang challenge po sa atin also ngayong hapon. Nawa, bigyan tayo ng Diyos ng humbled heart
i-humble tayo ng Panginoon, tayo po ay patuloy na bigyan ng biyaya ng Diyos mga kapatid, and then I know victory comes along when we learn to continue on to serve the Lord with true humble heart. Sa loob ng church, sa loob ng ating workplace, sa loob ng ating mga tahanan, at sa ating mismong mga puso, you can live and you know so well that you can give all the glory, honor, and praise because you know how to humble yourself under the mighty hand of God. So mga minamahal, I hope and I pray ito po'y maging magandang blessing sa atin, maging maganda pong paalala upang tayong lahat ay patnubayan sa atin pong lakad bilang mga Kristiyano. Tayo po'y manalangin at magpasalamat po sa Panginoon. Dakila naming Diyos, thank you so much for this short devotion, Panginoon, and I hope and I pray, dear God, na matutunan po namin. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon, Lord, na we have never come to realize, O Lord. We have learned, we have heard ito pong topic about humility, but we have not yet applied. Panginoon, how I pray na sa hapon po na ito ay mayroon kang ituturo sa puso ng iyong mga anak, Lord, so that we can really see your mighty hand, your loving hand, your mercies and your grace na talagang gumagawa po sa puso ng bawat isa. Panginoon, also this afternoon, samahan mo kami, O God, pangunahan mo po kami ng iyong sweet spirit as we come to you in prayer. Panginoon, thank you so much sa opportunity na maibahagi muli ang iyong salita. And as we come to the next part of this service or this ministry, Panginoon, nawa po, Lord, ay maipaabot namin sa iyo, maiparating namin sa iyo, Lord, naman ang amin po mga puso through prayer. Thank you so much, dear loving Father, because we give all the glory and praise to you. And in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen and amen. So we come to the next part of our ministry this afternoon, which is yung ating pong prayer time. At napakarami po nating praises. Meron din po tayong mga additional prayer request. Kaya ito po'y ating ilalapit po sa Panginoon. Nakakatuwa po, nakaka-excite, sapagkat the reason why din po na lalo po akong na-encourage, sapagkat yung mga prayer request natin, Lord, kagalingan, Panginoon, bigyan mo po ng kalunasan. Ngayon po, isa-isa na pong tinutugon ng Diyos ng kagalingan at ng biyaya. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. And I'm truly excited, hindi lamang po doon sa devotional part, kundi doon sa prayer part. Sapagkat alam ko pong kayo pong lahat, tayo pong lahat ay sama-sama pong mga prayer warriors. I am also rejoicing with you. I know what you are thinking. Alam ko po sa inyong mga puso ay meron kayong mga pasasalamat sa Panginoon. So if you just have an opportunity, just type in your praises. I-type nyo po yung praises. I will mention it at kasama ko po kayo. Magpe-pray po tayo at ipaparating po natin ito at atin po itong sasambitlain sa Panginoon. This is now high time that the people of the Lord, especially tayo pong mga Filipinos, magkasama-sama, let us unite in prayer. If we can only pray 24/7, mga kapatid, praise be to God. Kaya po kung bumabahaman po ng panalangin sa ating bansa, sa ating bayan, hindi po problema yon. Yan po'y napakalaking favor. Kung ang salita ng Diyos po ay naipapangaral mayat maya, at magkakasabay-sabay pa mga kapatid, hindi po problema yon. Yan po'y napakalaking pagpapala. Yan po'y napakalaking blessing. Tulungan lang po tayo ng Panginoon na atin pong marinig, na atin pong matutunan, na atin pong mai-apply. At by the grace of God, kapag natutunan na po natin, matutunan naman po nating ituro sa iba. So ngayong hapon mga kapatid, tayo po ay sama-sama pong mananalangin, tayo po ay sama-samang magpapasalamat po sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat na rin po ako sa mga nakakasama po natin sa iba't ibang dako po ng bansa at iba't ibang dako po ng daigdig. Mga kapatid, nakakatuwa po because I could see there are people even as far as Europe who are with us this afternoon. I am deeply humbled, I am truly blessed and privileged na kayo po'y makasama sa gawain po na ito. Please, pakilang din po, ako'y hihingi po ng maliit pong favor po sa inyo, but this is a very big favor po. Please pray also for this ministry. Please pray that we could reach out to a lot of hearts and souls, lalo na po sa panahon na ito, especially with the Word of God. So, samahan niyo po ang inyong lingkod mga kapatid at nawa po ay ipanalangin din po natin ang mga bagay na ito. Ngayong oras na ito, tayo po'y dadako na po sa atin pong panalangin, oras panalangin. And it is my honor mga kapatid to join with you sa prayer time na ito. So please,
Sa mga oras po na ito, sa mga sandali pong ito, tayo po ay mananalangin, tayo po ay sama-samang dadako po sa Panginoon because the main thrust of this ministry are two things, of word and of prayer. Please join me as we pray together. Dakilang Diyos, Amang Banal, we thank you, Lord, for this wonderful afternoon. It is indeed, Lord, a blessing. Salamat, loving God, sa biyaya mo po sa amin. Thank you, Lord, for your word. I pray, dear God, Lord, na patuloy mo pong pagpapalain ng bawat isa, ang bawat soul, Lord. I pray, dear loving God, also, na nawa, Panginoon, sa oras na ito, ikaw po ang tunay na Diyos, wala nang iba pa. You listen to our prayers. You hear our prayers. You even answer, Lord, our prayers. Panginoon, maraming pong salamat. Lord, sa oras po na ito, paging tapatin mo po kami as we come before you. Panginoon, to lift up all our praises, all our petitions, and even all our thanksgiving. Panginoon, nilalapit po namin, Lord, sa iyo. Even our adoration, because ikaw po ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. You are gracious. You are merciful. You are loving. You are just. Ikaw po ay omniscient, omnipresent, and omnipotent God. You are the beginning and the end, the Alpha and the Omega. You are the King of Kings and Lord of Lords. Panginoong Diyos, ikaw po ang wonderful Counselor, mighty God, the Prince of Peace, the everlasting Father. Panginoon, maraming salamat, dakilang Diyos. You are the Holy One of Israel. You are our Jehovah. You are our Jehovah Rapha. You are our Jehovah Jireh. Ikaw po ang aming Jehovah Chidkenu. You are Jehovah Makadeshkem. You are our Jehovah, Panginoon. Jehovah Nisi. Panginoon Diyos, maraming pong salamat. We come to you, Lord, this afternoon because alam namin, Panginoong Diyos, this is a worthwhile opportunity na kami po'y sama-sama po at dumako po, Panginoon, to the throne of your grace upang makasumpong kami, Panginoon, muli ng habag at biyaya. Panginoon, we truly undeserve. We're truly undeserving. But we thank you, Lord, for your wonderful heart. Thank you, Lord, for always remembering us, O God. Panginoon, sa oras po na ito, Lord, tinataas po namin, Panginoon, sa iyo ang amin pong mga papuri, ang mga praises, kasama na po ang praises ng mga kapatiran. Salamat, Lord, sa iyong pagpapagaling sa mga kapatid, Lord, na nagkaroon ng karamdaman, ang Butay family, Panginoon. Thank you so much sa patuloy mong pagpapagaling at pagpapalakas sa kanila. Salamat din po sa patuloy mong pagpapalakas sa aming Preacher Mitch Viernes, Panginoon. Ganon din po, Lord, kay Dr. at Mrs. Edison Bermas, Panginoon Diyos, sa iyong pagpapagaling at pagpapalakas, Panginoon, sa kanila. Lord, salamat din po sa patuloy na improvement at development ni Ma'am Nori Lachenal, bagamat we continue to pray na, Panginoon, patuloy mo pong gamutin siya at bigyan ng complete healing from her stroke. Panginoon, salamat kay Nanay Norma Castillo na iyong pinagagaling at pinalalakas. Salamat, Panginoon, kay Pastor Ferdy Cunana na nakalabas na po ng hospital and has joined the brethren here, his family, Lord. Thank you so much. Salamat din, O God, maging kay Eloisa Coliera, Panginoon, na patuloy mong pinalalakas, dakilang Diyos. Pinagagaling, Panginoon, at nawa po patuloy na tulungan siya sa kanyang mga follow-up check-ups, O God. And Lord, salamat din po sa patuloy na pagganda ng kalusugan at ng kalagayan po ng Pastor Ray Kadapan na naalis na po yung tube, Panginoon. And I pray, dear loving God, please continue to hold him and make him stronger every day, Panginoon, in every minute. Panginoon, ganun din po, maraming salamat po sa pagpapagaling mo sa father ni Ma'am Jenny Napay Rapista, Panginoon. Salamat, Lord, also sa kagalingan ng Almerol family. Isa po sa mga families ng amin pong school, Panginoon, na kung saan, dakilang Diyos, sila po'y nagkaroon ng karamdaman kamakailan. Purihin ka, o dakilang Diyos, also sa pagpapalakas mo kay Brother Nick Santos. Salamat po siya'y nakakapag-report na po sa kanyang trabaho. Panginoon, salamat din po sa panibagong taon na binigay mo po sa aming Nanay Luz Ramos. Thank you po, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Panginoon, maraming pong salamat sa mga results ng mga swab test, O God, na kung saan, Panginoon, mula po sa pagkakaroon ng positive na COVID, Panginoon, thank you po sa mga negative results ng mga swab test na ito.
Thank you, Lord, sa pagpapalakas mo maging sa Curios family, Lord. Thank you so much. Ganon din kay Leslie na aking schoolmate, Panginoon, in college. At salamat na nakapiling nila ang kanilang mga loved ones na sila po'y may kagalingan at kalakasan. Panginoon, salamat din po para po sa patuloy na pagaling ni Ma'am Luz Solabo, Panginoon, sa lugar po ng Egypt. Salamat po sa magandang resulta ng kanyang MRI. Salamat, Lord, na patuloy mo po rin binibigyan siya ng blessing at favor at ng wisdom, Panginoon, kung ano po ang kanyang dapat gawin para sa kanyang kalusugan. Panginoon, maraming salamat din po at nagpupuri po kami kay Preacher Jared Montero, Panginoon, at Sister Miriam Montero, Panginoon, na salamat po because of the blessing na ipagkakalobo, Panginoon, sa kanila. Patuloy mo po, Lord, na ingatan si Sister Miriam at ang baby nila, Panginoon. We pray for your continuous blessing at ang iyong pong patuloy na favor, O God. Panginoon, patuloy din po kami nagbibigay ng pasasalamat sapagkat ang Bordeos family, Lord, na ipinagpipray namin, Panginoon, ay nagpatuloy na gumaganda ang kanilang kalusugan. Ang mga negative na resulta, O God, ng kanilang pong mga swab tests. Lord, thank you. Thank you, O God. Thank you, Jehovah Rapha. Salamat, Panginoon. Thank you so much po sa mga pagpapagaling, maging kay Sister Minerva Pacheco, Panginoon, na negative na rin po ang kanya pong swab test. Lord, thank you so much. Oh God, salamat po, Panginoon. Thank you very much, oh God, for all these praises. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong katugunan sa mga panalangin na ito, oh loving Father. Ganon din, Panginoon, na patuloy pong nagpapasalamat kami sapagkat may willing pong mag-donate ng plasma, Panginoon, para po kay Oscar Santos, O God, na patuloy po naming pinapanalangin po sa iyo, O God. Lord, I pray na ito po'y lalong magpagaling po sa kanya at makatulong para po sa kanyang recovery, O loving Father. Panginoon, patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan. Panginoon, nagpapasalamat din po kami, O God, sa patuloy na katapatan mo maging sa church po ng MIBC Kawit under Pastor Cornelio Datur for their coming church anniversary, Panginoon, ngayong Sunday. Thank you, loving God. Salamat po, dakilang Diyos. Patuloy mo po, Panginoon, na pagpalain po, Lord, ang bawat isa, O loving God. Panginoon, patuloy po namin pong ipinapanalangin po sa iyo ang mga bagay na ito at pasasalamat. Lord, we also thank you sapagkat kamakailan, O God, together with some brethren, O Lord, kami po ay nagtumanggap ng first dose of the vaccine, of the Sinovac, O Lord. Lord, idinalapit ko po sa inyo, Panginoon. There may be a lot of different thoughts and a lot of different things, Panginoon, na naiisip ng marami. Pero Lord, ako'y lumalapit sa Diyos ng langit, na even, Lord, if you can turn water into wine, if you can make a lot of miracles, Panginoon, it is not, Lord, hindi po mahirap po sa inyo, Panginoon, na tulungan niyo po na ito pong vaccine na ito ay makatulong po sa aming lupang katawan to create antibodies, O God, so that we can become a lot more stronger to fight against ito pong mga viruses around us. Panginoon, tulungan mo po, Lord, ang effect na ito para po sa aming mga lupang katawan. Ikaw lamang ang may kahabagan, dakilang Diyos. Kami po ay lumalapit po, Panginoon, sa iyo at humihiling. Panginoon, sa mga oras din pong ito, dakilang Diyos, pinapanalangin namin patuloy ang comfort sa mga families, Lord, ng Curios, ganun din po ng Angeles, ng De La Cruz family, Lord, ang Ozawa family sa Japan, ganun din po, Lord, ang Gamayo Mejia family, Lord, sa lugar po ng Ilocos, ganun din, Panginoon, ang Bernardino family, ang Butay family, and Lord, the latest, O God, is ang Hara family, Panginoon. Lord, we come and bring them to you, O loving Father. May they continue, Lord, to find comfort. May they continue, Lord, to see and look at your perfect will. Panginoon, give them also yung inyo pong embrace, O God, lalo na po sa panahon na ito. Please bless all the loved ones and the family. Panginoon, patuloy kami po'y lumalapit po sa iyo. Meron din po, Panginoon, kami pong mga sick brethren na nais pong ilapit po sa iyo. Ang may bahay po ng Pastor Jerry La Rosa, patuloy po ang kanya pong paggamot, Panginoon, ang Ma'am Rina La Rosa. Panginoon, please continue to give her your healing grace. Ipinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang Nanay Lily Fernandez, ang kanya pong nalalapit po, Lord, na operation.
Panalangin ko po, dakilang Diyos, ang clearance sa kanyang cardio at nawa, Panginoon, ang provision. Bigyan mo rin po, Lord, ng mabuting loob ang Nanay Lily upang ma-prepare, Panginoon, siya sa operation po na ito. Lord, I pray, O God, na patuloy mo rin pong hawakan ng buong family, maging ang Ma'am Kay, Panginoon, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang ate, Panginoon, na lubos-lubos po ang pagmamahal also sa buong family. Patuloy ko pong inilalapit, Panginoon, sa inyo, na pagbuklodin mo po sila, Lord, sa pag-ibig, sa panalangin, at pagpalain po sila, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan, lalo na po sa panahon po na ito. Gamitin mo rin po ang doktor, Panginoon, mga nurses, upang umagapay po kay Nanay Lily para po sa kanya pong operational procedure. Panginoon, ganoon din po ang Ate Baby Santos, Lord. Patuloy po namin nilalapit po sa iyo, naway pagalingin mo po siya at palakasin. Ang Sister Beulah May Raposa, bagamat Panginoon, ngayong hapon, salamat din po sa therapy na ibinigay po sa kanya na nakapagpagaan ng kanyang pakiramdam. And we hope and pray, dear God, ay maiayos pong patuloy ang kanyang kalakasan at kalusugan. Maging si Sister Daisy Felipe, Panginoon, salamat po sa patuloy mong pagpapalakas sa kanya. Bagamat Panginoon, dinalapit ko pong patuloy ang kanilang kalusugan. Maging Panginoon, ganun din po ang kanyang anak, dakilang Diyos, na si Fabio, patuloy mong bigyan ng kalakasan at kalusugan, at ang kanya rin pong husband, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po si Mel Miguel, Sister Mel Miguel ng Antipolo, patuloy mo po siyang bigyan ng biyaya, ng kalakasan. Ganun din po, dakilang Diyos, kagalingan para po kay Ma'am Alma Sol Cadena ng Living Water Baptist Church, Paris. Ang Pastor Nelson Cadena, ang mga kapatiran doon, dakilang Diyos, inilalapit po namin sa iyo. Ganun din po si Ma'am Maria Cristina Oldan, Panginoon, na nawa po ay patuloy na gumanda ang kanyang kalusugan, ang kanyang kalagayan. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo ang mother po ni Pastor Ferdy Laus, Panginoon, na mayroon din pong karamdaman, Panginoon, na nasa hospital. Please, Lord, help them. I pray, O God, for wisdom and understanding. Ganun din po, Panginoon, para po kay Tita Mary, Panginoon, Gonzales, na loved ones po, kapatid ng Mama Linda, ng Nanay Salvacion, inilalapit po namin sa iyo also ang kanilang pangangailangan at higit sa lahat, Lord, ang kalakasan at kagalingan para po sa kanyang karamdaman. Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang Pastor Alex Celeste ng Baguio, Panginoon, one of our School of Tomorrow staff, Panginoon, Philippine staff. Dakilang Diyos, dalangin po namin ang kagalingan, kalakasan, maging ang provision, Panginoon, para po sa kanyang kalagayan na medical, Lord. I pray that you continuously bless them. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo, Lord, ang aming Ma'am Lina Viernes na ngayon po ay masama po ang kanyang pakiramdam. Lord, dalangin ko po na maging malakas po siya. Bigyan mo po siya, Lord, ng kagalingan. Ngayon pa lang, Panginoon, how I pray, dear loving God, so that ang Viernes family would all continue to be healthy and strong. Panginoon, please, i-bless mo po ang Ma'am Lina with your healing grace. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyong patuloy ang Brother Norby, Panginoon, at ang kanyang mga kasamahan sa lugar po ng Ojongan, Romblon, na sila po ay nagmi-minister sa maraming mga tao for their health and wellness, at ganun din, Panginoon, para po sa spiritual na pangangailangan because they share the gospel. Lord, I pray na patuloy mo po silang iingatan at pagpapalain sa lugar po ng Romblon. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo ang heart's desire ni Sister Lynn Monsale Avestruz, O God. Lord, please, gamitin mo po siya para po sa iyong kaluwalhatian. I-grant mo, Lord, ang kanyang heart's desire. Tulungan mo siya, Panginoong Diyos, and give her wisdom. And I pray, dear God, Lord, ikaw pong patuloy na magpuprotekta sa kanya at mag-iingat, Panginoon. Patuloy mo rin, dakilang Diyos, na samahan po at patuloy nilalapit namin po sa iyo si Kyle Lawrence Erenio, Panginoon, na meron pong blood infection, O God. Please, Lord, ang batang ito, Panginoon, nawa po'y palakasin mo, dakilang Diyos, pagalingin mo, Panginoon. Inilalapit ko rin po, dakilang Diyos, ganun din ang mga adult po namin sa church, sina Nanay Luz, Nanay Andreng, sina Nanay Nati de la Paz, ganun din po, Lord, ang Nanay Rosita, ang Nanay Metring, Panginoon, ang aming mga seniors, O God. Marami pa po akong mga seniors na hindi ko po nababanggit, sina Tatay Romy, sina Tatay Caroling. Salamat, Lord, ang mga Bible study, Panginoon, na mga uma-attend, Lord, sa church every Sunday. Patuloy mo pong palalakasin ang bawat isa sa kanila.
Patuloy mo pong iingatan, Panginoon, at bibigyan po ng proteksyon ng bawat isa po sa kanila. Lord, please, ikaw pong patuloy na umagapay kina Nanay Nene Mercalesha, Nanay Ganon din po kina Ate Neneng, Panginoon, Inocencio, Lord, inilalapit po namin sa iyo. Sina Coach Nick, Panginoon, I pray, dear God, Lord, patuloy na pagpalain mo pong bawat isa, Panginoon Diyos. Inilalapit ko rin, Panginoon, ang Nanay Nene Santos Mercalesha, Panginoon, para po sa kanyang kalakasan at nawa, Panginoon, yung kanyang appetite upang makakain na, Panginoon. Please, Lord, ibalik mong muli at patuloy na magkaroon siya ng kagalakan at magpatuloy na magpuri, Panginoon, sa iyo. Inilalapit din po namin ang pag-iingat mo kay Dr. Myla Villanueva mula po sa kanyang pagiging frontliner. At ganun din, Lord, ingatan mo po sina Kuya Jojo at Ate Presi sa kanilang pong lugar, Panginoon. I pray also na yung kanilang mga kapitbahay ay gumaling na sa kanilang mga karamdaman. Nawa, Panginoon, ay maging maayos na po, Lord, ang aming pong mga environment, O God, ang aming mga lugar, mga compounds, Panginoon. Ganun din po ang mga tahanan, Lord. Nawa po ay maging free from any COVID virus or any bacteria, Panginoon, or any harm, dakilan Diyos, sa aming pong lupang katawan. Panginoon, nilalapit ko rin po ang Sister Shireen Gloriani. Nawa po ay ma-address na po ang kanyang pain sa kanyang back. And I pray, dear God, Lord, na ganun din, provision naman, Panginoon, para kay Melissa, na siyang nag-undergo, Panginoon, ng chemotherapy. Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo. Panginoon, kahabagan mo po ang bansang India, O God, because there have been a lot of reports ng pagkakaroon po, Lord, ng positivity ng COVID, Panginoon. Lord, please, kahabagan mo po ang bansang ito. Kahabagan mo, Lord, ang mga Kristiyano. Kahabagan mo po, Lord, ang mga churches. Kahabagan mo po, Panginoon, ang mga companies, Lord, na naroroon as well. Panginoon Diyos, pagpalain mo po. Ganun din at kahabagan mo po ang lugar po na iyan, O God. Lord, I pray also para po sa aming butihing Mayor Marcy Teodoro, ang Mayor po ng Marikina City, ang aming pong Vice Mayor, ang aming pong mga konsehal, Panginoon. Nilalapit ko po sa inyo, dakilan Diyos, ang aming mga congressman at congresswoman, ganun din po, dakilan Diyos, ang mga leaders, Panginoon, sa bawat LGU, ang mga barangay captains, ang mga kagawad, Panginoon. Lord, inilalapit po namin sa iyo ang mga leaders po sa mga kapulisan, Panginoon, doon po sa nangangalaga sa IATF, Panginoon, na patuloy po na nagbibigay po sa amin ng mga guidance at protocols, ang mga medical personnel, doctors at nurses, Lord, sa iba't ibang mga hospitals. Panginoon, please, palakasin mo po sila at bigyan po ng kagalingan also at proteksyon sa kanilang pagganap ng kanilang mga gawain at trabaho. Panginoon, we pray also for the salvation of all our kababayans, Panginoon, mga kakilala, kaibigan, kaklase, sa amin pong mga kasambahay, Panginoon, sa amin pong mga kapitbahay, Lord, sa amin pong komunidad. Panginoon, nawa po'y mailapit ang bawat isa to the saving knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang church sa MIBC Marikina, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang aming mga ministries, Lord, ang mga ministeryong ipinagkatiwala niyo po sa amin, O God, ang aming po mga adult, mga young professionals, young adult, Panginoon, ang mga young people, ang mga children at kids, Panginoon, Lord, please, pagpalain mo po, Lord, at ingatan ang bawat isa, ang mga workers, ang mga teachers, ang mga preachers, Lord. Ganon din po, dakilan Diyos, ang mga families, O God, fathers, mothers, at ang bawat mga anak, Panginoon, ay patuloy mo pong pagpapalain at iingatan. Nilalapit ko po sa inyo ang aming butihing Bishop Fernando de Vega at ang kanyang family. Lord, patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, wisdom, understanding, ang iyong pong patuloy na heart, Panginoon, ang iyong spirito, Panginoon Diyos, ay lagi mo pong igawad, Panginoon, sa Kanya, lalo tigit, Lord, sa Kanyang pagmiministeryo. Panginoon, I pray also, God, for the power of the Spirit, Panginoon, through the preaching of your word, through the feasting of the divine verses, at ganun din, Panginoon, sa mga pastors, O God, who've been ministering to their churches respectively, inilalapit po namin sa iyo. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo ang patuloy na provision mo po sa
family po ng aming butihing Bishop Manny Orara, ang Orara family, Panginoon, ang Ma'am Susan Orara, ang Preacher Jabez, sina Brother Nathan at ang kanyang family, si Sister Hannah at Sister Jana. Panginoon Lord, patuloy mo po silang i-bless, patuloy mo po silang iingatan, Panginoong Diyos. How I pray, dear loving Father, na patuloy mo rin pong i-bless ang aming pong mga kapatiran ng bawat family, Panginoon, na bumubuo po ng church. Panginoon, inilalapit ko po sa iyong patuloy ang aming pong mga preachers, ang kanila pong mga families, loved ones, Panginoon. Lord, ganun din po ang mga kapatiran, dakilang Diyos. Patuloy, Panginoon, kaming lumalapit also para sa mga pastors at missionaries. Inilalapit ko po sa inyo, Panginoon, ang Pastor Gerald Rapista at Ma'am Jenny, Panginoon, sa lugar po ng Antique, Panginoon. Lord, please, gamitin mo po sila doon, maging ang iba pang mga kapastoran. How we pray, dear God, Lord, na makatulong po kami to mentor, to be able to encourage mga missionaries, O God, sa iba't ibang dako po ng mga provinces. Ganoon din, Panginoon, ang Pastor Russell Cabarubia sa lugar po ng Davao, ang Pastor Wilson Villanueva, Panginoon, sa lugar po ng Negros. Panginoon, patuloy niyo pong i-bless din ang kanilang mga families. Lord, patuloy kaming lumalapit na ingatan mo po ang mga brethren abroad, ang bawat isa po sa kanila, Panginoon, ang kanila pong mga families, O loving Father. Panginoon Diyos, patuloy mo pong ingatan po ang bawat isa mula po sa anumang karamdaman, lalo't also, Lord, ang kalungkutan kanila pong nararamdaman because of ang kanilang pagkalayo sa kanila pong mga loved ones dito po sa Pilipinas. But we hope and pray, dear loving Father, na patuloy mo pong pag-iigtingin ang aming pong pagsasama, ang aming pong mga fellowship, ang aming pong mga relationships ay lalo pong mag-grow in the Word and even in prayer, Panginoon, upang kami po ay sama-sama, Panginoong, magpupuri po sa iyo. Lord, inilalapit ko po sa iyo patuloy na i-bless ang Monday Zoom mentoring at Bible study with the young professionals and the other brethren. Lord, ang Tuesday group with the young adult, Panginoon, and all the preachers at ang mga kapatiran from the different parts of the world. Panginoon, nilalapit ko po ang Wednesday prayer meeting, Panginoon, ang Tuesday, ang Thursday, Friday at Saturday na of word and of prayer ministry. Panginoon, please, Lord, i-bless mo po ito because apart from you, Lord, we can do nothing. And ganun din, Panginoon, ang aming Sunday worship in the morning and even in the afternoon. Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat po sa iyo sa lahat ng mga bagay na ito. And even, Lord, sa marami pa po naming nais na idapit po pa po sa iyo at itaas po sa iyo, Panginoon, sapagkat alam na alam po namin, ikaw po ang siyang tanging makakatugon, Panginoon, makakatulong po sa amin pong mga pangangailangan. O loving God, patuloy po kaming lumalapit, Panginoon, sa iyo upang magpasalamat, magbigay po ng papuri. Panginoon, also, thank you so much for answering the prayers of your people. Salamat, Lord, for teaching us, Panginoon, the very importance of prayer. Salamat, dakilang Diyos, for teaching us to pray. Salamat, Panginoon, for having all our families praying together. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat patuloy na ang mga mananampalataya ay nakikita sa panahon na ito na lumalapit po sa iyo at patuloy na nagpapakumbaba in prayer at kami po ay nagkakaisa, Panginoon, sa puso at sa kaisipan. Panginoon Diyos, patuloy po, dakilang Ama, na inilalapit ko po sa iyo ang MIBC Marikina Family, Panginoon, ang Blessed Hope Christian Academy, O God, please, Lord, help. Panginoon, ganun din po ang MIBC for Kids, Lord, ang aming music ministry, ang bawat isang fellowship, O God, ang discipleship at mentoring, ang aming pong soul winning at evangelism, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong gamitin pa rin ang church sa maraming kaparaanan, Panginoon, at sa bawat opportunity ibinibigay mo po sa amin. Lord, please guide us with your Holy Spirit. Panginoon, bring us to a soul that we could share the gospel, Panginoon. Bigyan mo rin kami, Panginoon, ng opportunity to be able to encourage muli and to be able, Lord, to bring a person to a wonderful revival of their spiritual lives, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang inyo pong mga anak. Panginoon, sa oras po na ito, patuloy po kami nagpapasalamat. And I also thank you, Lord, for my family, for Ma'am Ja, for Isaac, for David, Panginoon, sa aming po mga family, ang Kekep, ang Krame, ang Baguno, ang Clemente,
ang Gesmundo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. And for all the members, O God, maraming salamat po, dakilang Diyos, sa patuloy mong pagpapala. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga members. Lord, salamat sa mga loved ones namin sa Romblon. Salamat po sa iba't ibang mga family store namin, Panginoon, also na nasa iba't ibang dako, Panginoon, ng daigdig. Ganon din po, Lord, ang aming pong patuloy na pagpapala, Panginoon, na tinatanggap mula sa iyo, Lord, every day, sa iyong favor, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy kami pong lumalapit, Ama, upang magpapuri po sa iyo at nais po naming itaas ang lahat ng panalangin na ito. Kasama na po, Lord, ang mga prayers po ng bawat isang kasama po sa panalangin na ito na isinasambitla, itinataas po sa iyo lamang, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ikaw lamang po ang Diyos na aming pasasalamatan. Ikaw lamang po ang Diyos na aming lalapitan sapagkat wala nang iba. Ikaw lang, O Panginoon. Maraming salamat po sa pagbilang mo sa amin bilang inyong mga anak. Thank you, Lord God, for the joy of our salvation. Thank you, Lord, for the assurance that comes with it. Salamat, dakilang Diyos, because we know we have the everlasting life. Thank you, loving God, for the wonderful guidance and indwelling of the Holy Spirit. Lord, please continue to fill us with your Spirit at pagpalain mo po ang bawat isa and make us a blessing. For all these things, O God, we give all the glory to you. And once again, Lord, thank you for everything that you would be doing. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much, mga kapatid. It is indeed, again, a wonderful privilege to be praying with you. And of course, nawa po ay pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. I would like to thank all the brethren na nakasama po natin sa prayer time po na ito at sa atin pong pagninilay-nilay at bubulay-bulay sa salita ng Diyos. Muli po, until tomorrow, by the grace of God, Lord willing, we'll get to have again of word and of prayer.